Sa ngayong araw na ito, isang libingan na puno ng ginto ang natuklasan sa kailaliman ng gubat ng Panama, kasama ang napakaraming taong isinakripisyo at inilibing sa loob. Sa ibang bahagi din ng mundo, isang napakalaking lungsod ng mga Maya na kasing laki ng San Francisco ang nakatago sa ilalim ng mga punong kahoy at walang sino man ang nakakaalam na naroon pala ito. At sa Mexico, isang nawalang batong lungsod na mahigit 1,000 taon nang nakabaon at tahimik na naghihintay na muling matuklasan. Ito ang mga mahiwagang artifact na nadiskubre sa mga guho sa gitna ng gubat at mga bagay na, ayon sa kasaysayan, ay hindi dapat umiiral. Pero bago natin simulan ang mga natuklasan na yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong unang bahagi ng 2024, isang grupo ng mga archaeologist ang naghuhukay sa makapal na gubat ng Panama nang mabuksan nila ang isang libingan na mahigit 1,000 taon nang hindi nagagalaw. At ano ang laman? Isang napakalaking yaman, mga gintong sinturon, gintong plato, hikaw na hugis buwaya, mga kampanilya, plauta na gawa sa buto, at isang paldang gawa sa ngipin ng aso. Oo, ngipin ng aso. Ang nakalibing dito ay tinatawag nilang Panginoon ng mga plauta. Pero hindi siya nag-iisa. Tinatayang may hanggang 31 katao pa ang isinakripisyo at inilibing kasama niya. Lihim na nakatago ang libingan sa ilalim ng gubat at nanatiling buo at walang nakapapasok. Sobrang kahanga-hanga ang antas ng ginto at husay ng pagkakagawa ng mga alahas at gamit dito. Ayon sa isang mananaliksik, ang nadiskubre ay may hindi masukat na halaga sa kasaysayan at kultura. Ang mas nakakagulat, hindi ito matatagpuan sa sentro ng malalaking imperyo tulad ng Aztec o Maya. Isa lang itong maliit na pamayanan sa gitna ng gubat. Kaya paano nga ba nakarating dito ang ganitong karaming ginto? At sino talaga ang taong ito? Walang tiyak na sagot, pero malinaw na patunay ito na marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga sinaunang kabihasnan na nakatago sa mga kagubatan. Hindi pa nga dapat ito maging isang malaking tuklas. Pero noong 2024, isang grad student na nagngangalang Luke Al Thomas ang tumitingin sa lumang LIDAR data. Mga laser scan ng kagubatan na karaniwang ginagamit para suriin ang kalusugan ng kagubatan, hindi para sa archaeology. Pero napansin niya ang kakaiba, may malaking linya, mga hugis parihaba, at forma na halatang gawa ng tao. Ang natuklasan niya ay isang buong lungsod ng mga Maya na walang nakakaalam na umiiral pala. Tinawag nila itong Valeriana at napakalaki nito at may higit 6,000 na gusali, kasama ang mga piramid, palaruan ng ball game, malalawak na plaza, mga kalsada, at sariling sistema ng tubig. Pinaniniwala ang tinitirhan ito ng humigit kumulang 50,000 katao noong 750 hanggang 850 CE. At sa kung anong dahilan, ganap itong nakalimutan at natakpan ng kagubatan sa loob ng mahigit 1,000 taon. Parang may nakatuklas ng lungsod kasing laki ng San Francisco, pero natabunan lang ng gubat at walang nakapansin sa napakahabang panahon. Noong 2023 naman, ang archaeologist na si Ivan Sprayets at ang kanyang grupo ay nasa gitna ng makapal na kagubatan ng Mexico, pinuputol ang mga puno gamit ang machete nang madiskubre nila ang isang napakalaking lugar. Isang buong lungsod ng mga Maya na lubos ng sinakop ng gubat. Matapos iskan gamit ang LIDAR, pinangalanan nila itong Ocamun na ang ibig sabihin sa wikang Yucatec ay batong haligi dahil puno ito ng napakalaking batong poste. Natagpuan din nila ang mga pyramid, seremonyal na plaza, altar, hagdang may ukit at isang palaruan ng ball game. Nakapuwesto ang mga istruktura sa matataas na natural na terasa upang hindi bahain. Ayon kay Sprayets, nang makarating kami roon, nakumpirma ang aming hinala. Napakalaki ng istruktura, nakamamangha ang arkitektura, pinaniniwala ang umabot sa rurok ang lungsod sa pagitan ng 600 at 900 CE sa tinatawag na Late Classic Maya period. Pero sa hindi malinaw na dahilan, iniwan ito at tuluyang nakalimutan hanggang sa matabunan ng mga puno at baging sa loob ng mahigit 1 milenyo. Noong 2015, habang nagsasaliksik sa tinatawag na Mosquito Jungle sa Honduras, nakatagpo ang mga siyentipiko ng isang bagay na matagal nang itinuturing na alamat. Isang nawawalang lungsod na nakabaon sa gitna ng makapal na gubat, puno ng mga batong eskultura ng jaguar, mga nilalang na kalahating tao at kalahating hayop, mga trono, at samut-saring gamit para sa mga seremonyang sinauna. Pinangalanan nila itong lungsod ng jaguar. Ang lugar na ito ay kapansin-pansin dahil tumutugma ito sa mga lumang kwento tungkol sa La Ciudad Blanca o The White City. Isang maalamat na puok na bahagi na ng alamat sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit wala ni katiting na ebidensya na umiiral nga ito hanggang ngayon. Nagsimula ang lahat sa isang LiDAR scan kung saan napansin ang mga tuwid na linya sa ilalim ng mga puno.
Pinangunahan ni archaeologist na Christopher Fisher at ng filmmaker na si Steve Elkins ang isang ekspedisyon para imbestigahan ito. Ang natagpuan nila, ayon kay Fisher, ay ang pinaka-preserved na lugar na nasalihan niya sa buong karera niya. Sinabi pa niya sa National Geographic na hindi ito tulad ng isang paso na makikita mo lang sa museo. Ito ay buong lugar, kasama ang konteksto at sobrang bihira yan. Ayon naman kay Oscar Neil Cruz mula sa Honduran Institute of Anthropology, isa ito sa pinakamalaking archaeological discovery sa ika-21 century. Ang nakakaintriga pa, walang nakakaalam kung sino ang nagtatag ng lungsod na ito. Hindi ito gawa ng mga Maya. Parang isang buong kultura na biglang umusbong, nagtayo ng lungsod at bigla ring naglaho na parang bula. Sa Colombia naman, natagpuan ang maliliit na gintong artifact na ginawa ng mga taong kumbaya mahigit 1,000 taon na ang nakalipas at ang hitsura nila kahina-hinalang kahawig ng mga modernong eroplano. May mga pakpak, buntot at ilan pa nga ay tila may landing gear at yari ang mga ito sa purong ginto. Ayon sa mga archaeologist, malamang ay estilong anyo lang ito ng mga hayop gaya ng ibon, paniki o insekto. Pero sa totoo lang, masyadong aerodynamic ang ilan sa mga disenyo para baliwalain. Dahil dito, tinawag sila ng ilan na kumbaya airplanes. May mga gumawa pa ng pinalaking modelo batay sa disenyo nito at sinubukan kong lilipad. At ang ilan nga ay talagang lumipad. Siyempre, sinasabi pa rin ng karamihan sa mga eksperto na ito ay mga abstract na representasyon lang ng hayop. Pero hindi mo maiaalis sa isip ang tanong na paano nagawa ng isang sinaunang tribo sa gitna ng gubat ang mga gintong figurang kahawig ng modernong jet at sapat ang disenyo para aktwal na lumipad kapag pinalaki. Malikhain lang ba talaga sila o baka naman may nalalaman ng kumbaya na wala tayo? Sa pusod naman ng gubat ng Bizian, sa isang lugar ng mga Maya na tinatawag na Illumini, may natuklasan ang mga archaeologist na ikinagulat nila. Mga kagamitang gawa sa tanso. May mga kampanilya, pang-ipit at kawil para sa pangingisda. At kakaiba na ito dahil hindi naman kilala ang mga Maya sa paggawa ng metal. Mas lalo pang nakapagtataka dahil natagpuan ito sa gitna ng malayong kagubatan. Malayo sa pinagmumulan ng mga metal na ito. Ayon sa pagsusuri, karamihan ng tansong ito ay nagmula pa sa daan-daang milya ang layo mula sa kanlurang at gitnang bahagi ng Mexico. Patunay ito na bahagi pala ang mga sinaunang Maya ng isang malawak na trade network. Itinuturing noon ang mga kagamitang ito bilang bihira, mahalaga at ginagamit sa mga ritual o pangkalakalan. At binabasag nito ang matagal ng ideya na hindi interesado ang mga Maya sa metal hanggang dumating ang mga Kastila. Tulad ng sinabi ni mananaliksik na si Geoffrey Braswell, ipinapakita ng mga tuklas na mas magkakaugnay ang mga lipunang Mesoamerican kaysa sa dati nating pinaniniwalaan. Nakakamangha rin kung paano ito nakarating dito sa mga lungsod, sa gitna ng gubat, walang gulong, walang kabayo, pero nakipagkalakalan pa rin sila ng tanso mula sa napakalayong lugar. Sa unang tingin parang wala lang at para lamang isang lumang buto. Pero ang Ishango Bone, na natagpuan malapit sa pinagmumula ng Ilog Nile, sa gilid ng gubat ng Congo, ay tinatayang mahigit 20,000 years. Maaring ito ang pinakamatandang gamit sa matematika na natagpuan. Maliit ito marahil mula sa isang unggoy na babon, at may mga ukit na linya na nakaayos sa kakaibang mga pattern. Napansin ng mga siyentipiko na ang ilan sa mga marka ay tila nagpapakita ng multiplication, division, at prime numbers. Isang kolum pa nga ang naglalaman ng bilang na 11, 13, 17 at 19 na malinaw na hindi basta-basta lang. Ayon sa Belgian mathematician na si Dirk Huylebroek, ang istruktura ng mga marka ay malinaw na sinadya. Patunay ito ng number sense noong sinaunang panahon. Hindi lahat ay sang-ayon sa gamit nito. May naniniwalang isa itong lunar calendar, may iba namang nagsasabing tally stick. Pero alinman sa dalawa, mas advanced ito kaysa inaasahan para sa panahong iyon. Natuklasan ito noong 1960 sa Semliki River sa kasalukuyang Democratic Republic of the Congo at ngayon ay nasa isang museo sa Brussels. Ang bagay naman na ito ay tila controversial. Ang tinatawag na Ica stones ay mga makikinis na itim na bato na may iba't ibang ukit ay natagpuan malapit sa Peru. Ang iba ay normal lang na may mga hayop. Pero ang iba, nagpapakita ng mga taong gumagamit ng telescope, nagsasagawa ng operasyon at nakikipag-ugnayan sa mga dinosaur. Isang magsasakang si Basilio Uchuya ang nag-angkin na natagpuan niya ito sa isang kuweba noong dekada 60. Umamin siyang gumawa siya ng ilang peke, pero sabi niya ay napilitan lang siya para makaiwas sa kulong dahil sa pagbebenta ng mga antigong gamit. Kaya magulo ang kaso. Karamihan ng mga eksperto ay naniniwalang modernong peke ang mga ito, lalo't wala pang nahahanap sa maayos na dokumentadong paghuhukay. Opisyal nang tinukoy ng gobyerno ng Peru na mga huwad ito. Pero sa kung anong dahilan, patuloy pa rin silang lumilitaw sa mga museo at conspiracy videos. Totoo man o hindi,
kakaiba pa rin ang dating at sapat para magpasiklab ng imahinasyon. Matagal nang iniisip ng mga siyentipiko na ang Amazon ay puro ligaw na kagubatan. Pero nang magsimula ang deforestation at LiDAR scans, lumitaw ang isang nakakagulat na tanawin. Daan-daang malalaking geometric shapes na nakaukit sa lupa. Mga bilog, parisukat at tuwid na daan na sobrang perpekto para maging gawa ng kalikasan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022, mahigit 450 geoglyphs ang natukoy sa acre region ng Brazil at tinatayang aabot sa 2,000 years old na. Ginawa ito sa pamamagitan ng paglilinis ng kagubatan at paghuhukay ng malalim na kanal, bagay na napakahirap gawin ng walang modernong kagamitan. Mas nakapagtataka, walang malaking guho o lungsod malapit dito. Wala ring pyramid. Parang itinayo lang ito sa gitna ng kawalan at iniwan ng isang palaisipang hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot. Noong 2021, habang naghuhukay sa Sanxingdui, isang sinaunang lugar ng guho sa Timog China, may nahukay ang mga archaeologist mula sa isang sacrificial pit, isang napakalaking gintong maskara. Matagal nang nakakakita ng mga kakaibang bagay sa lugar na ito, pero itong maskara ang talagang sumikat. Mahigit 3,000 years na ito, may malalaking matang nakatitig, napakalapad na tainga, at manipis na bibig na inukit dito. Tinatayang may bigat itong halos kalahating libra, pero ang mas nakakaintriga, hindi ito tugma sa karaniwang estilo ng mga artifacts sa China noong panahong iyon. Hindi ito galing sa Shang Dynasty o sa iba pang malalaking kulturang madalas marinig sa kasaysayan. Galing ito sa Shu Civilization, isang nawawalang kultura na kakaunti lang ang alam natin hanggang ngayon. Walang nakakaalam kung bakit nila inilibing ang mga gamit sa malalalim na hukay o kung bakit kakaiba ang kanilang sining kumpara sa ibang kabihasnang nakapaligid sa kanila.